sa ating statement. At sinasabi nga ng mga ibang news anchors, hindi pinatulan ng Malacanang. Nag-dead ba ang Malacanang? Sabi ko, mayroon kasi pagtanggol lang isang indefensible position. Aba, kaya siya nagbigay ng response. Kaya lang, mawalang galang na kay E.S. Bersamin. He is grossly misinformed. Dapat yung mga tao niyo, stop nag-research muna kayo. Because I have never advocated for the exclusion of former VP Robredo in the national security. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome ulit dito sa inyong Tabunan PH channel. And nandito naman po tayo para sa panibagong video o reaction video natin ngayong araw na ito. Ngayon po ay January 12, 2025. Okay, so kumusta po kayo mga kababayan ka dyan? So sa mga nakarang araw, I think kahapon at saka noong nakarang araw din, hindi tayo nakapag-video. At ito ngayon, nandito tayo mga kababayan para sa panibagong video. At ito, pag-usapan natin mga kababayan, ito matindi ito. Kasi ito dalawang magigiting na abogado nagpabangayan. Nagkasagutan mga kababayan. Yung isa ay yung former Supreme Court Judge mga kababayan, si Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan, may banat dito kay Salvador Panelo at ito hindi natinag si Salvador Panelo mga kababayan at bumanat din dito kay Lucas Bersamin. Ito talaga si Panelo hindi natatakot eh. Akalain mo. Supreme Court Judge yung kinalaban niya. Okay? So ito mga kababayan, tignan natin. I-share ko na yung video. Ito. So bago tayo mag-umpisa, paki-share and like ang video natin and then tulungan niya, pakisuyo mga kababayan kasi nag-goal tayo na ngayong 2025 aabot tayo ng 700, at least 700 subscribers mga kababayan at konti na lang mga kababayan, maabot na natin ang ating target or goal ngayong taon na ito mga kababayan. So kung pwede tulungan niyo ako mga kababayan na at least aabot tayo ng 700. Kung lalampas doon mas pabuti mga kababayan. Ito, umpisahan natin mga kababayan. Kung natatandaan nyo ito, galing ito sa ABS-CBN News 5 days ago mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung anong sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin dito kay Salvador Panelo, former spokesperson ni Paulong Rodrigo Duterte dito. Salvador Panelo, kung ano sinabi dito ni Lucas Bersamin. Ito, pakinggan natin. Another Duterte spokesperson, Attorney Salvador Panelo, said that the move smacks of bad politics. Bersamin, however, says Panelo does not have any moral authority to question the decision of Marcos. Meron ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. Okay mga kababayan. So ito sinasabi dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala raw moral authority. Okay? So, bakit nga raw? Kasi nga, nung time ni Paulong Rodrigo Duterte, nagsabi din daw, itong si Salvador Panelo na kung pwede tanggalin din si Leni Robredo, former Vice President Leni Robredo doon sa members ng National Security Council. And kung titignan natin mga kababayan, hindi po yan nangyari nung time ni Paulong Rodrigo Duterte. So regardless kung anong advice ni
Salvador Panelo doon, hindi ito pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Okay? So kung anong advice doon. At ito yung sagot ni ah, Salvador Panelo tungkol dyan. Ito, pakinggan natin. Attorney Sal, matapos By the way, galing ito sa DCER 102. At ito, sasagutin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang inilabas mong statement, ito kaugnay Attorney Sal, no, sa pag-exclude kay Vice President Sara Duterte sa NSC. Ito yung naging statement ni Executive Secretary Bersamin, and I quote, dalawang bagay ano. Meron ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as a presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No, so he has no moral authority to question the decision of the president. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body, and this is an advisory body in relation to the president as the commander-in-chief. So the president has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the vice president does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the president to still have her on board. Now, anyway. yun na nga yung sinasabi ni Lucas Bersamin, mga kababayan. Ito, inulit lang kasi nga in-inform itong si Salvador Panelo na ito yung statement niya. Ito, ano kayang sagot ni Salvador Panelo, mga kababayan? The president has the absolute power, the power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the president, then let it be understood in that line. Wala kaming personalan, but my statement before was the vice president has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Ano ang sagot mo sa pahayag na yan ng iyong kaibigan ni si E.S. Bersamin? Actually, sinagot na natin yan. But kahapon kasi nakantsawan siya kasi si Jade nagtatanong tungkol sa tahimik ang Malacanang doon sa aking statement. At sinasabi nga ng mga ibang news anchors, hindi pinatulan ng Malacanang. Nag-dead ba ang Malacanang? Sabi ko, mayroon kasi pagtanggol lang isang indefensible position. Aba, kaya siya nagbigay ng response. Kaya lang, mawalang galang na kay E.S. Bersamin. He is grossly misinformed. Dapat yung mga tao niyo, stop nag-research muna kayo. Because I have never advocated for the exclusion of former VP Robredo in the National Security Council nor in the cabinet. Katunayan, gaya ng statement ko, yan si VP Robredo, inanyayan at dumalo sa National Security Council na ginanap noong July of 2016 kasama ang 4 na presidente. Kaya hindi totoo na nag-a-advocate ako. Pangalawa, ang isang miyembro ng kabinete cannot be advocating the exclusion of another member of the cabinet or for that matter, the vice president. Ang ginawa ko lang noong siya ay hindi na inanyayahan na umattend ng cabinet. Sa cabinet meeting to, sa National Security Council, mali-mali siya doon. Misinformed siya. Walang
advocacy ganun. Yung hindi inimbitahan siya sa pagdating ng cabinet, that was because, ang basa ko doon at yun ang paliwanag ko, she was being saved from embarrassment sa loob ng kabinete. Kasi unlike Inday Sara Duterte, nag-criticize siya after resigning her cabinet position. Kasi talagang malaswa. Hindi magandang tingnan. Miyembro ka ng kabinete, tapos babalatan mo paglabas mo sa sa Malacanang. Ngayon ang ginagawa ni VP Robredo noon, binibira niya. At sa tingin ko, si Presidente Duterte kasi noon, mabait sa mga babae at magalangin. Ayaw niyang mapaya. Kasi every time na babanat siya, syempre, kakaroon ng cabinet meeting. Mabuti, napipigilan namin ng mga sarili namin na kantsawan siya, upunain siya, i-confront siya. Pero hindi siguro, hindi tatagal yun. Maaaring mangyari na talagang, syempre, dahil ginagawa mo yun, most likely, hindi makakatagal lang isa, dalawang cabinet members niya na pupulaan siya. Baka maging friction yun among the members of the cabinet. Kaya para hindi na umabot doon, hindi na lang siya umaten. Yun ang katotohanan doon. Wala akong advocacy on the exclusion. At siya naman, nag-resign nga. Dahil siguro naniniwala naman siya na hindi na maaaring manatili siya doon. Tapos binibira niya ang administrasyon. So yun ang aking kasagutan doon. Pangalawa, nakakalimutan ng magiting ES na dating Chief Justice ng Korte Suprema that the expression of dissent when you criticize a move of the President is covered by the freedom of speech and of expression. That's the freedom of dissenting na tinatawag. Hindi masama yun mag-dissent ka at sabihin mo ang dahilan. Kasi ang dahilan ninyo, reorganization lang. Kaya naman nasagot ko sa inyo, mukhang politika yan kasi marami ng reorganization ang ginawa, never naman tinatanggal ang Vice Presidente. Yun. Di ba mga kababayan? Oo. Okay lang. Kasi, bakit bawal bumandan doon sa mga opisyal ng gobyerno natin kung sa tingin natin mali yung ginagawa? Yun naman talaga yung ginagawa ni Salvador Panelo. In-explain lang niya na itong desisyon ng National Security Council o ng Malacanang sa pagbago ng members ng National Security Council ay it's merely political, mga kababayan. Wala tagang magandang explanation silang ginawa dito. Kahit sabihin nila hindi na importante yung advice ng Vice President. Huwag mo nang isipin yung advice. Yung isipin mo, kung ikaw yung presidente or kung ikaw yung executive secretary na gada-advise ng presidente, yung isipin mo, yung Vice President yung susunod sa presidente sa panahong may mangyari sa presidente. So regardless ano pang
stand niya, sino pa yan, siya yung inelect as Vice President, siya yung may karapatan na susunod doon sa Presidente. So yun sana ang flow of thinking ng mga nagdesisyon lang Malacanang. President Bongbong Marcos na Lucas Benjamin. Kaya nga binabanatan kayo kasi nga halatang hindi nyo pinag-iisipan or hindi nyo iniisip ang kapakanan ng taong bayan dito sa mga desisyon ninyo. Ito, tingnan natin kung meron pang maanat dito si Salvador Panelo. Yun. Sana. Wala na siyang violent reaction sa sagot mo, Attorney Sal. Hindi naman violent ang reaction niya. Mali nga lang, misplaced. Attorney Sal, yes, Attorney. Stop mo. Ha? Sisihin niya yung stop na. Kasi dapat yun. Dali-dali namang i-research yun. I-google mo lang yun tungkol dun sa pag-attend sa NSC o tungkol sa pagkatanggal. Makikita mo ron yung kung ano talaga nangyari. Samantala, Attorney Sal. Anak ko, mga kababayan, parang hindi talaga mahirap talaga yan, mga kababayan. Ito, former judge pa naman ito ng Supreme Court, si Lucas Bersamin. Comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito sa bangayan ng dalawang ito. Again, hindi natin sinasabi na kinakampihan natin si Salvador Panelo, mga kababayan. Ang point ko dito, mga kababayan, is that bakit nagagalit itong Malacanang kapag binebara sila patungkol dito sa desisyon nila, lalo dito sa National Security Council? Kasi nga, nakikita ng mga tao na wala talagang importanteng explanation itong desisyon nila. Halatang paninira o pamumulitika lang ito, mga kababayan. Tayo nga ang talo dito. At ito, si Lucas Bersamin, of course, nasa Malacanang siya, executive secretary siya, role niya na ipapalusot ito. Gagawin ito kahit reasonable, kahit unreasonable ito, gagawin nila ito reasonably sa mata ng mga tao. At ito na nga ginagawa nila. Binabanatan lang naman sila ni Salvador Panelo. Di ba? Ano ba yun? Pinupuna yung desisyon mo, and yet, in return, sasabihin mo, wala yung moral authority kasi may sinabi yan dati. No. Problema, mali yung information mo. Hindi naman yung issue ni yung moral authority ni Salvador Panelo. Ang issue dito ay yung desisyon ng Malacanang tungkol dyan sa National Security Council. So, paki-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito, mga kababayan. Kaya dito na lang po muna tayo. At again, paki-like and share na video natin. And then yung sa isuyo ko, mga kababayan, pwede matulungan nyo kung naaabot tayo ng 700 subscribers. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.